Hello guys, good morning. Another day of our motovlog. At sa wakas, ngayong araw ay gagamitin natin ang ating ZX25R. Stock lang muna ang ating Kawasaki KLX and KX, pati ang Vespa. So ngayon guys, maganda ang panahon at sana maghapon dahil baka tumaas ang tubig dito sa amin, sa ang ilog dito sa aming lugar. So guys, bali magra-rides lang tayo ngayon papuntang town proper at magbabantay tayo ng tindahan. So enjoy na lang kayo guys at makinig sa airgasm nitong ZX25R. Start na natin. So yun guys, napainit na pala natin to, kaya 69 na siya, pero painitin pa natin ng kaunti bago tayo lumarga. So yun guys, regarding pala sa mga makaka-gauge natin, mag-update ako, pero wala pa kasing wala pang kasado na pa-friendly gauge natin. Pero soon sasabi ako sa inyo pag kasado na. Yun guys, without further ado, let's go to town. Bumba muna. Ang araw-araw natin na kalbaryo, ang pagtawid sa ilog. Ang mahirap nito guys, kapag nagtuloy-tuloy ang ulan, talagang hindi na makakatawid ang mga sasakyan kasi parang nag-overflow o talagang lumalakas na yung tubig, tumataas na rin. Tingnan nyo naman guys, di ba? Grabe ang dinadaanan ng ating ZX25R. At ito ang sinasabi ko sa inyong ilog. Mababa pa siya ngayon guys dahil medyo tumigil na rin ang ulan, pero pag lumakas ang ulan, tataas to. Enjoy nyo lang guys ang view at ang ating ride. Yun nga lang, grabe talaga ang putik dito. Talsik ang likod, talsik sa likod to pag binilisan natin. Ay nako, ganun talaga. Comment kayo guys kung anong gusto nyong i-gauge natin dito sa motor natin, para kapag may nakita tayong ganong motor is subukan natin na kumausap ng makaka-gauge natin. Ang sarap sa feeling yung mga racing, pero safety pa rin tayo. Gusto ko sana i-gauge to sa mga higher displacement, mga 400 to 500 cc. Pag meron tayong nakausap. Quick shifter. Solid. Tunog F1.
auto flip. Di ba guys? Yan ang tinatawag na clutchless shifting. Pero syempre pwede mo pa rin gamitin ng clutch mo. Advisable kasi guys yung quick shifter pagka nasa ano ka 8,000 pataas na RPM. Diba? Parang smooth siya pakinggan. Saka dapat pag magda-downshift ka or mag-auto flip ka, dapat naka-off yung throttle mo, nakabitaw ka sa silinyador. Kaya nito guys, bilis-bilisan natin konti, baka makabutan tayo ng ulan. Pure gasam. Yan ang binabayaran dito sa sa inline 4, lalo na dito sa 625R. Ang inline screaming sound, inline 4 pala. Yan ang kagandahan dito guys eh, yung takbong ano lang 60, 70, pero parang akala mo 150 yung takbo mo sa tunog. Sa totoo lang guys, meron kasi may mga naka 1000cc dito, 900, G900, G1000, mga 4 cylinder na motor. Mas malakas pa ang tunog nito. Tunog lang kasi ano siya eh, low RPM pa lang, maano na siya, sumisigaw na siya. Yung mga higher displacement gaya ng 1000, yung mga middleweight na big bike, kailangan patakbuhin mo muna ng 150 bago lumabas yung tunog niya. Dito hindi na. Narinig nyo ba ako guys? Auto flip. Grabe. Nasa mga nagsasabing mabagal daw to, naku po guys, meron bang 250cc na kain tumakbo ng 190 pataas? Diba? Almost 200. Ang taas dito is 195 eh. Kita nyo ba yun guys? Saglit lang, pa-reach ang 100.
pogi na yung motor. Pogi lalo ang tunog. Grabe. Ito talaga yung hindi mo matatawaran sa screaming inline 4 sound ng CX-25R. Talagang panalo. Agree ba kayo guys? Kaya sa mga basher dyan ng 25R, bumili muna kayo nito bago nyo iba. Parang big bike yun ah. Naka-ano pa naman tayo guys, naka fender eliminator, kaya pag may basa o kaya dumi, putik, talsik sa likod yan, matik. Bata, sabi ng bata. So yun guys, malapit na naman tayo sa ating tindahan at dahil wala tayong pasok ngayon, negosyante muna tayo ngayong araw. Malakas din naman ang torque nito ah. Kung magsasabi dyan, bahala kayo. Yun guys, dito na tayo sa ating munting tindahan. Magbabantay muna tayo. Short video lang to guys ng ating short ride. So yun guys, thank you sa panonood. Please like, share, and comment. That would be all. Thank you.